Gospel Reflection, September 21, 2025. So, ang gospel ngayon is yung parable na yung um, may isang katiwala na tatanggalin ng kanyang amo dahil may naririnig itong kanyang amo na may ginagawang hindi maganda. No, at dahil doon, dahil sa alam niyang tatanggalin siya, gumawa siya ng paraan at nag-isip siya ng positive. No, hindi siya nagpa-stress kasi yung iba yun magiging desperado, di ba? Yun yung sinabi na dinoktor. Okay, dinoktor. So, ano yung sinasabi nung gospel ngayon? Although dinoktor, hindi, sabi nga ni Father Joel, hindi yung way ng hindi yung pagiging mandaraya o pandodoktor ng kasulatan yung ikinatutuwa doon. Ang lesson doon is hindi nagpa-apekto yung tao sa kanyang stress na nararamdaman. Kasi mawawalan ka nga naman ng hanap buhay. Iniisip mo na may mga tao pa rin natatanggap sa'yo in case mawala ka ron. So, para sa akin, may mga taong ganun. May mga taong hindi mo kailangan problemahin. At meron akong isang kakilala at kaibigan na yung taong hindi mo kailangan problemahin. Although umiiyak yan, nasasaktan yan, pero hindi mo makikita. Kasi nga, mentally strong siya. Mentally strong siya na tao. Na hindi mo siya kailangan problemahin na kung hindi mo siya matulungan, okay lang sa kanya dahil gagawa siya ng paraan para tulungan yung sarili niya. Kasi yung iba, tinutulungan nga yung sarili pero maraming satsat. Maraming hinaing, self-pity, ganyan. Kasi sasabihin ng iba, ay hindi mo naman maalis sa amin. Hindi. Yun nga sinasabi rin ni Father Joel na hindi naman hahaba ang buhay mo kung iisipin mo yung problema mo, baka yan pang magpapaikli ng buhay mo. Yung iba kasi dinadaan sa tawa, pero yun yung sinasabi, yung knowledge na hindi mo ina-actionan, knowledge without action, hangin lang daw yan, sabi ni Father Joel, which is good. Kaya may mga taong hindi mo kailangan problemahin. Kasi pinagpapala ng Diyos yung mga taong nag-e-effort. At syempre, sa readings nitong Sunday Mass, yung korupsyon, may kabayaran yan. Yung panloloko sa kapwa, may kabayaran yan. Yung mga naghuhugas kamay, kabayaran yan. Well, some people say, blame the president, then the president signs yung GAA o yung General Appropriations Act. Pero kasi uso sa management o kahit sa gobyerno yung tinatawag na presumption of regularity. Okay? Although gas-gas yun kasi yun ang nagagamit na reason, yun ang ginagawang alibay. Pero kasi kung ikaw ay nasa baba at alam mong may tiwala sa'yo yung nasa taas, bago kung ikaw nasa isang government agency at under the executive department, alam mong may tiwala sa'yo si BBBM, si PBBM, may tiwala siya sa'yo. So, presumption of regularity, ina-assume niya na tama yung trabaho mo, except ngayon. Applicable ngayon yan. May nakita siya, gumagawa siya ng action. I think this is only the first time from 2010. Ngayon lang ata. Okay, nakapanood ako ng videos na yung past presidents, Pinoy, Digong, nabanggit nila sa kanilang SONA yung problema sa DPWH. Si Digong nga meron pang PACC, yeah? Pero wala namang naipakulong yun o naituro. Hindi nga naimbestigahan ng Senado yun at saka ng Kongreso in aid of legislation.
or in aid of legislation or para may ma-rekomenda ang Senate at ang Congress na makasuhan. Kasi yun eh. Yung pag meron kang oversight function, pwede kang mag-recommend na makasuhan yung mga na-expose mo. So wala, ngayon lang lumalabas yung mga hearing na yan. So yun, di ba? May mga tao tayong hindi kailangan problemahin, then may mga taong nag-e-effort na kinalulugdan ng nasa itaas. Yung sinasabi nyo na magbigay halaga, bigyan ng halaga, maging concern, di ka nga nagiging paano ka magiging concern? I mean, you are too worried dun sa isang tao na kaya yung sarili. Yun. Kaya nga, di ba, the best way to help the person is just to pray for the person, to give him strength. Hilingin mo kay God na bigyan siya ng lakas ng loob, i-motivate siya, gisingin siya para lumaban sa buhay. Kung hanggang doon lang yung physical capacity mo or hindi mo siya mapasamahan physically, at least pray for the person. Hindi mo naman ipagdarasal yung taong hindi mahalaga sa iyo, di ba? Hindi mo naman siya bibigyan ng atensyon. So, yun lang pa.